Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Alright, yuhuu! Gising! Natulog ako kanina mga kaibigan. Nagising ako sa kanta nung aming chief security rito. Grabe, Mandy! Sabi ko, pameriendahin ko na lang. Smorgasbord, huwag na lang kumanta eh. Pero enjoy lahat dito mga kaibigan. Masayang masaya dito sa studio sa Tugbungan, dito sa Zamboanga City. Ewan natin kung nakikinig yung nasa sales department dyan sa Nunez. Lahat ng mga security guards namin dito sa ibaba, nagpapalakpakan. Pati yung mga barangay tanod, yung task force Zamboanga at yung police na security. Enjoy na enjoy sila. Ayos na ayos mga kaibigan. Bueno, welcome once again sa ating programang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN Reachable Zamboanga City. 1008 sa inyong AM band. Ito po niya balingkod, Fafaal. At napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na dyan ang Tuguegarao City. Hindi pa tayo nagpo-programa. Kumakanta pa lang si Richard at si Pastor nagte-text na. Batiin daw sila sa Tuguegarao. Napapakinggan tayo sa via shortwave radio. Ay, napakainit mga kaibigan Isang Sabadong mainit. Nagkakasiyahan dito. Puro kanta, walang merienda. Alam nyo mga kaibigan, pag wala kaming merienda rito, kanta talaga yan sa gutom. Dapat magpadala si Manager Philip Aboy dito ng merienda kahit hamburger. Talagang gutom kami rito mga kaibigan. Si Alili nagpapabate. Dala ka ng merienda rito, Alili. Dala ka ng siopaw. Batiin daw namin ang mga taga Baliwazon dyan sa Zamboanga City. At sa kanyang labing husband na si Ramil Kamay. At kay Engineer Ray Karumba. At nakikinig daw sila ngayon. Pati si Kagawad Rodel Pioquinto sa Baliwasan Star Apple. At lahat na rin sa mga taga Baliwasan. Good afternoon po. Ayang greetings coming from LA. Dami nating pagbati ngayon yung Blue Jazz, nakikinig daw sila ngayon. Huwag daw kalimutan kasi sponsor sila. Alright, Ben, batiin mo natin yung mga staff and employees ng Blue Jazz Beach Resort, One Water Park. Dyan sa Samal Island. Alam nyo mga kaibigan, napakaganda nitong Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At meron silang slide, meron silang slide dyan, mga swimming pools, cottages, mga hotels. Naku, napakaganda. Jacuzzi, sarap pa ng pagkain dyan. At kung gusto nyo magbakasyon, maaari kayong magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Malapit lamang to sa Davao City. Isang sakay lamang mga kaibigan ng water taxi. 10 minutes ride, andun na kayo. So kung gusto niyo mag-celebrate ng birthdays, anniversaries, weddings, at kung ano-ano pa, date ng inyong mga sweetheart, dyan mo dalhin si Alili, Romel Kamay. Romel, para maiba naman. Maaari kayong tumawag yung sa mga gustong magkaroon ng business seminars or workshops.
Wala na, o kaya retreat. Saan na kayo pupunta di dyan na lang sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Very affordable. Maaari kayong tumawag sa telephone number 082. Yan yung kanilang area code. 284-2000. Ulitin natin para ma-save ninyo sa cellphone ninyo mga kaibigan. 082-284-2000. O kaya sa kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Binabasa natin itong mga text ng taga Blue Jazz. Ang dami rin sila nakikinig yan at every time na mababanggit yung Blue Jazz, nagpapalakpakan sila. Okay, ang cellphone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island is 0998-967-8001. Hanggang mga kaibigan, yung iba pa nilang number hanggang 8005 yan. Ulitin natin yung dalawang numbers. Sa landline is 082-284-2000 at sa cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Alright, mabalik tayo mga kaibigan. Na talaga binatikos ni Jingo Estrada. Itong pambabastos ni Senator Antonio Trillanes kay Senator Alan Peter Cayetano. Opo. Kahapon yan mga kaibigan. Kahapon yan sa pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings issue. Pero ang nilabas nila itong si Edgar Matobato, self-confessed killer. Ako po, alam nyo ba mga kaibigan, pinatay ba naman ni Trillanes yung microphone nitong si Cayetano habang nagsasalita? At sinabing hindi ka makakaporma. Nako, ano ba naman to si Cayetano? Pinabayaan niyang i-bully siya at bastusin sa harap ng napakadaming tao. Na-broadcast pa sa telebisyon. Anong gagawin ng ethics committee dyan? Dapat, aksyonan to ng ethics committee. Hindi pa pwedeng ganito, bastusan. Ako po. Ang kasalanan lang ni... Dapat dito kay Cayetano, pinalagan niya si Trillanes, mga kaibigan. Alam niyo naman tong si Trillanes, galit na galit siyang kay Tatay Digong Duterte at kinakampihan itong si Laila de Lima. Yan ang nangyari. Nagkaroon ng bastusan. Ay nako, grabe yung grabe yung itong mga nangyayari ngayon. Ay nako. Talagang matindi. Pero marami namang umani naman ng pagbatikos mula sa mga netizens itong pambabastos ni Trillanes kay Cayetano. At maraming reklamo. Nakawawa naman si alam nyo, pag pinabayaan nyo isang tao na i-bully kayo, naku, laging gagawin yan. Di ba, marami ng pagkakataon na itong si Trillanes, pati si Senator Juan Ponce Enrile, sinagot-sagot niya. Talagang matindi ang pambabastos ito, pati nga yung dating chief of staff na binastos-bastos niya mga kaibigan. Dahil lamang sa investigasyon ako.
Anong ganito ba mga PMA graduate? Ano kaya nasa utak nitong si Senator Trillanes? At nako, tignan natin mga kaibigan. Kung anyway, hindi naman, kaya nga hindi nanalo si Senator Trillanes na tumakbo ng bilang Vice President. At ang nanalo si Lenny. Si Vice President Lenny. So hanggang 2019 pa itong itong si Senator Trillanes. At tignan natin kakaibigan kung ano pa mga gagawin itong si Trillanes dyan sa Senado. Oy, si Tatay Digong bumisita na naman. Bumisita na naman sa kampo ng militar. At marami na namang sinabi doon si Tatay Digong at nangako pa siyang bibigyan ng mga sundalo, mga kaibigan, ng mga bagong armas. Glock caliber 45 pistol. Makaka-hook up ba tayo dyan? Tignan natin kung kaya natin maka-hook up. Pakinggan natin yung sinabi ni Tatay Digong kanina. May mga snippets naman tayo ng recordings nito para malaman naman ng mga taong bayan kung ano ang sinabi ni Tatay Digong. Andiyan na ba? Pakinggan natin. Ito lahat yan. Ang last. Mayor. Ito mga kaibigan, yung mga bagong listahan ng kanyang mga naasasangkot na naman sa droga. Pakinggan natin. High value target. Magilian, La Union. Validated. Tapos dito sa isang page, Mayor, Assemblyman, Mayor, Vice Mayor. Dito sa iba naman, puro barangay captain. Barangay Captain, Bunay Sultan, Lumate Maasin, Municipal Councilor. Alam mo, ang kontra ko dito, Governor, Congressman, Mayor, Barangay Captain. Nasa gobyerno. How can I build a case na ganito? Sa karami sabihin ng human rights, itong mga torpe na you build a case, then you file. Paano? Sana ko maghanap ng pulis. Na tayo, you are preparing for what? Ito. Oh. Sana ko Kagaya Siluot, Region 1. Nandyan yung pangalan niya. General Luot, Region 2, nandoon yung pangalan niya. Region 3, nandoon yung pangalan niya. Region 4, nandoon. What does that mean? It means to say that wherever he was assigned, he was into drugs. That is what it means. Ayun ang mga kalaban nito. Kaya sabi ko, if it would outlast me, kung wala ako bigla, ang hingin ko lang sa inyo, lahat kayo, puti mga journalists, see to it that this country will not take a spin. Kasi ito, the whole of the Philippines ang tinamaan. Hindi ninyo alam yan. Hindi ko rin alam yan. Sa Davao, stricto lang ako. May namamatay. Kaya ako binibira na human rights violator lang. So na presidente ako, yung piniga ko na lahat, doon naglabasa na, ito na yun. Entire Republic of the Philippines. Police, PO3, PO1, PO3, 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 tapos may inspector. Ibigay ko ito sa armed process. So, ito yung problema natin. Ang bayan ng Pilipinas, hindi talaga umangat. Parang sa runway tayo, full blast na, bomba na ng
Ayaw talagang umangat. One, corruption sa gobyerno. Kita man naman dito pati mga polis, pati mga baramangkita. Paano tayo angat? Paano tayo angat ito talaga kung ganito ang buhay natin? Then corruption sa airport, dyan sa customs, immigration, pahirapan pa. Swagay ngayon wala na. Ayan yung mga kaibigan, napapakinggan ninyo yung bahagi ng talumpati nitong si Pangulong Rodrigo Duterte na bumisita sa isang kampo ng militar. At marami siyang mga sinabi, mga kaibigan, maraming pasabog as usual. At sinusuportahan naman to ng kapulisan at mga sundalo dyan sa Camp M. de la Cruz. At marami siyang binanggit, pati yung peace talks, mga kaibigan, sa dito sa komunista at sa pagbabalik ng pagbubukas sa MILF, at lahat yan ay ipinaliwanag ni Tatay Digong sa kanyang speech dyan sa 5th Infantry Division sa lalawigan ng Isabela. At mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga sundalo at as usual, parang rockstar itong si Tatay Digong dahil talagang very down to earth ang ating Pangulo sa kanyang pakikipag-usap. Pakinggan natin, mga kabayan, iba pang bahagi. But meron akong mga mensahe sa inyo. Well, for one, we are talking now with the Oslo authorities providing the good offices para makapag-usap tayo sa mga komunista pati ang Republika. Now, let me tell you from the heart. Masakit to kasi alam mo, natural enemy. But let me also remind you na itong natural enemy natin gustong patayan rin are Filipinos. And kaming lumaki na. Since estudyante kami noon. And then, naging presidente ako. Basahin ko yung Constitution, baliktarin ko man o sidewise. It is really my golden duty to seek peace for the land. Ang trabaho ko is maghanap ng paraan kung paano natin matapos ang patayan sa kapwa Pilipino. And I have done everything. As a matter of fact, even before I took my oath of office, I was already sending si Secretary Belio and Doresa to start the negotiation. We are doing well, and in the fullness of God's time, I pray na magkaroon tayo ng kapayapaan. But ang problema natin, kakaumpisa lang sa other side. The Mindanao is a very sticky issue. I come from a lola na Maranao. Ang lolo ko, Chinese. So, in a way, if there is anybody who would also want peace for my land, isa na ako. Because the Vice Mayor, si Pulong, yung kabarkada ni General Atal, yan sa Mindanao. Lahat ng mga opisyal niya dumaan ng Mindanao, so kilala ko. I've been mayor for 23 years. Pag naariglo natin itong komunista, it is not a case where relax na tayo because your training would continue. In the horizon, at huwag ninyo akong tanungin o dadating ba o hindi. Dadating yan. Sigurado ako, and even if I'm no longer around, you will remember me. Dadating yan kasi ito ang na-experience ko. So I find it easy to have access to every Moro tribe for the reason that, lola ko Moro. I have talked to Japar, to Murad. Easily sabi nila, sige Rod, mag-usap tayo.
let us revive the talk. Now remember that Burad said before na kung hindi niya makuha ang BBL, he will go to war. So sinabi ko sa pumunta ko doon sa kampo nila at sinabi ko, ako na yung presidente, magpatayan tayo, gusto mo? Anton to Japan. And si Normi Suare is ambivalent siya. Ang tingin ko, si Nor will not commit now. He's consolidating the forces. But he has lost control of the young men of the Moro generation. Yang Abu Sayyaf na yan. Ang Abu Sayyaf no longer hungers for independence of Mindanao. They are no longer hungry for autonomy. They are hungry for a fight to establish a caliphate in Southeast Asia. Caliphate is a kingdom for the Muslims. Moro lang naman dito sa atin yan. The natives, we call them Moro. Kasi Moro man talaga yan sila. So, ang problema is, hindi na yan sila makipag-usap on the basis of anong maibigay mo, eskwelahan, or it's either the caliphate or nothing. Ito, you have to reorient and reinvent yourself. Because itong terrorism, just like in the Middle East, although may front war, may kasaling urban terrorism. Putok dito, putok doon. Araw-araw yan magtingin ka sa newspaper. CNN or lahat ng international network. Yan ang problema. May banatan. Maybe in Mindanao talagang intense yan. So, hindi kagayan. Ang NPA on the move. Naghabulan kayo. Pitong Abu Sayyaf, kasi island lang naman, static yan sila dyan. Ang hanapan yan, pabilis. Pero mga kaibigan, yung bahagi nung sinabi ni Tatay Digong habang nakikipag-usap sa mga sundalo sa 5th Infantry Division sa Isabela at pinapaliwanag niya yung pakikipag-usap niya sa Communist Party of the Philippines. Sana lang ng tainga pati mata. So, you have to train more. You have to reinvent yourself from almost a soldier in uniform to all of you being intelligence operatives. Kasi karamihan dyan, magpa-share ka, mangangamoy ka. Hindi naman army ito eh. So they come as parang farmers, just like in the Middle East. May mga paputok na ng kutse yan. Hindi na yan kontento doon sa Davao na bumba-bumba. So it's a long fight ahead. What I can assure you is for as long as I am president, you will have all equipments and weaponry necessary to win the war, or at least to defeat them in every fight. Ayan mga kaibigan, maliwanag ang pagkakasabi ni Tatay Digong. Dahil ang labanan ngayon ay terorismo at nagbabala na. Dahil sa mga kaliwat kanan ng banta, dulot ng itong Islamic State na ika nga nakaka-influensya sa iba't ibang grupo dito sa Mindanao. At sinigurado naman ni Tatay Digong na habang siya ang Pangulo ay bibigyan niya ng mga kaukulang equipment at mga armas ang ating militar. What I can assure you is for as long as I am president, you will have all equipments and weaponry necessary to win the war. Ayan inulit natin yan para mapakinggan dyan, maigi, maliwanag yan. Di kayo maluluma dyan because si Defense Secretary nga binigay absolute authority to buy whatever is necessary. We are doing good with the sniper activity. You learn more about it.
At saka yung mga best ninyo, sabi ko lahat dapat magpasok, lalo na yung mga entry. O kailangan na. But more of you will be given yung protection sa armor. And of course, the weapons that you desire. But above all, I have ordered and will binigyan ko kayo din ng almost $500 million. Last time sa AFP nagpunta ko, maraming kulang ninyo, marami akong binili. MRI, Barrick is for pag nang-away kayo dyan, hindi kayo na-extract agad, tapos sasugatan ka sa kamay paa. At yung gangrene, basta maipadala ka lang, mailipad ka sa, may orders are, yung presidential plane ko, binigay ko na sa armed forces for the use as air ambulances. Maski isang sundalo lang, basta ka medyo magdating na yung gangrene, ganon, ilipad ka agad. It is like a tank where yung divers, tapos mas mabilis pa sila sa babor, and the sapper called the bends, yun ilagay ka doon, and the circulation will help you normalize or stabilize you. Lahat na pwede para makabuhay. And yung mga field hospitals ninyo, I'd like to mention it to you now for the first time. Somebody is giving us 1 billion to yung sa mga Davao, meron doon hospital. We will complete it so that kumari lang ipauna ko yung sa ulo. Doon ko ilagay yung hospital na mga operating room. Lahat ng kailangan. Somebody is giving us but he does not want me to mention his name. Pero ewan ko lang, someday, maybe maglilik rin yan. He wants to start, as a matter of fact, they're also starting to build the rehab for the addicts sa Cebu. So, lahat yan, ipalapit ko yung mga ospital na for life-saving. And I said, there are about ilang aeroplano ba yan sa presidential, I'm giving that up. Hindi ko na nagamit ni minsan. Sabi ko, gamitin na ninyo yan for ambulances. For those na kailangan ng ospital kaagad sa Maynila, madala kaagad kayo doon. To save lives and everything. And do not be afraid as a soldier. Alam ninyo yan eh. Nung pumasok kayo pagkasundalo, alam ninyo yan. But you know, let me be very philosophical about it. Hindi pa kayo pinanganak. Wala pa yung nag-asawa yung tatay, pati nanay mo. Lahat tayo dito sa mundo may guhit. Believe me, pag kayo makinig sa, may chaplain ba dito? Wala. Career. Hindi ko yung chaplain. Huwag na sana ma-open. But, lahat tayo, bago kayo alam na ng Diyos kung saan kayo ilagay at kailan ka hanggang. And you choose to be a soldier, nandyan na yan sa palad ninyo. That when the time comes, when you grow old enough to decide for your own, that you will become a soldier is already written in your destiny. So ipinili ninyo yan. So hindi sabihin mo mamatay, but you play with life and death. But that is natural. Kung ako ang sundalo, papiliin mo ako in the field of honor sa battlefield. Alright mga kaibigan, ayan yung pakikipag-usap ni Tatay Digong sa mga members ng Philippine Army's 5th Infantry Division sa Isabela. At napakinggan niyo at maraming sinalaysay ang ating Pangulo at maging mga suporta pa na inilalaan ni Tatay Digong dito nga sa ating mga kasundaluhan. At ang pagkakaalam natin mga kaibigan ay after na maikot na lahat ni Tatay Digong ang mga kampo ng militar ay pupunta na naman
itong si Tatay Digong sa mga kampo naman ng pulisya. Ayan ang dapat nating hintayin mga kaibigan. Bueno, alas 2:35 na. Ang bilis naman ng oras. Commercial muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Pero mga kaibigan, ayan ang, ayan ang latest natin kay Tatay Digong Duterte. Ay, maraming salamat pala kay President Ramos. At, in-endorse na naman niya yung Mindanao Examiner. Alam niyo mga kaibigan, yung Mindanao Examiner, isa sa mga sponsors natin dito sa programa na Radyo Mindanao. At napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Southern Philippines at hindi lang sa Mindanao kundi maging sa Tugigaraw. Mamaya tignan natin kung makakontak ba natin tong si Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade. At alam niyo naman mga kaibigan, yung Cagayan Province ay binagyo. Binagyo na ni Ferdy. At tignan natin kung ano yung mga latest dyan sa Cagayan Province. Alas 2:36 na mga kaibigan sa buong kapuluan. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Medyo makulimlim ngayon sa Zamboanga City. At siguradong uulan na naman mga kaibigan. Kaya paghandaan na natin yung mga sinampay. Alili, yung mga sinampay mo dyan. Uulan na mga kapitbahay. Puntahan nyo na yung mga damit nyo. At maganda yung sinabi ni Tatay Digong. Anyway, alam nyo mga kaibigan, may pasabog ang naku po. Manggagaling umano sa kilala at namamayagpag na drug lord sa New Bilibid Prison. Ang mga pasabog labang dito kay Senator Laila De Lima sa gaganaping pagdinig ng House Committee on Justice sa susunod na linggo. Abangan natin ito mga kaibigan. Kabilang umano sa titestigo labang kay De Lima ay ang big-time drug dealer na si Herbert Colanco at iba pang preso na nakakulong sa Bilibid Prison. Inilipat na, di ba? Itong grupo nila Herbert Colanco nasa custody na ngayon mga kaibigan ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo na. Yan ay mga kaibigan, ayon kay Secretary Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Dami natin natatanggap ng mga ng mga impormasyon tungkol dito. May nag-text na naman sa atin ngayon. Galing sa DOJ at handang-handa na raw mga kaibigan yung mga papeles na isasampa laban dito, mga kasong isasampa laban kay De Lima. Ako po. Anyway, sinabi naman ni Secretary Vitaliano Aguirre na ilalahad ng testigo ang mga dahilan kung bakit patuloy ang operasyon ng mga drug lords sa Bilibid. Ito'y sa kabila na sila ay nahatulan at nakakulong. Ganun din mga kabigan ang paghahatid ng drug money
sa mismong bahay ni De Lima at sa harapan ng kanyang dating driver, bodyguard at lover na si Ronnie Dayan. Si Ronnie Dayan may asawa to. May pamilya to, may asawa at anak. Pero kung, big time naman yung sweetheart mo, siyempre, wala na magagawa yung asawa mo dyan. Dahil nakikinabang naman lahat eh. Di ba? Ayon sa mga balita, pinatayuan ni, di umano. Ang alegasyon ay pinatayuan ni De Lima ng 2 bahay. Itong itong kanyang dating driver na si Ronnie Dayan. Kaya siyempre, siguro sabi ng asawa, okay na yan Ronnie, pabayaan mo na. Basta importante, meron tayong bahay at secure yung kinabukasan natin. Yan ang alegasyon mga kaibigan. Huwag niyong paniniwalaan niya, chismis siya. Hanggang ngayon ay hindi pa na lumalabas si Ronnie Dayan dahil sinabit din si Ronnie Dayan ni Tatay Digong na siya umanong middleman o siya ang tumatanggap, kumukuha. Di umano ng mga drug money dyan sa Bilibid. Pero iginiit naman ni Aguirre na walang kapalit ang ginawang pagtitestigo ni Colanco laban kay De Lima. Alright mga kaibigan, at dahil dito, sinabi pa ni Secretary Aguirre na dapat na abangan ang nakatakdang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa pagkakasangkot kay De Lima sa iligal na kalakaran ng droga sa Bilibid Prison. Sa isa namang panayam sa kahapon ay sinabi naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez mayroon umano silang malaking sorpresa kay iaharap sa Martes. Po. Sabi pa ni House Speaker, you'll be surprised next week because there'll be new witnesses who will surface and testify against people involved in the proliferation of illegal drugs sa Bilibid. Grabe ha? Kaya abangan natin yan mga kaibigan. Pero ang pagkakaalam ko, si Senator De Lima ay hindi yata dadalo. Mga kaibigan, out of parliamentary courtesy, dyan sa gagawing pagdinig ng, ng Congress dito sa pagkakasangkot di umano ni De Lima. Anyway, tignan natin yan. Kung hanggang saan yan mga kaibigan. Kaya dapat mga kaibigan, tignan nyo, panoorin natin kung hanggang ano ang kahantungan nitong pagdinig ng Senado sa ilalim ng komitiba ni Senator De Lima at sa pagdinig naman ng Kongreso sa ilalim ng nitong House Speaker Alvarez. Pero tignan natin, andyan na ba tawagan nga natin si Brother Danny Cuartero sa Tugigaraw, mga kaibigan, ng Jesus Miracle Crusade. Dahil marami tayong gustong mabatid kay Brother Danny at maraming nangyayari dyan sa Tugigaraw. Andyan na ba? Pakicheck nga. Hello? Hello, brother. Hello. Yun. Medyo mahina. Hello. Hello, brother. Naririnig mo kami? Okay na, okay? Okay. Okay. Okay, brother. Batiin mo muna yung mga nakikinig sa atin ngayon. Ikaw ang inaabangan. Alam nila Sabado eh. Go, brother. Marag Valley, parang may mga time na walang signal yung sagot on mobile kami, mobile. Ano? Nangilang ko. Hello, brother Danny. Hello. Yon, malinaw na. Ha?
Sige. Okay, batiin mo yung uli para marinig yung magandang boses mo. Ako'y bumabati ng magandang hapon sa lahat na nagikinig Mhm. sa programa ng Radyo Mindanao dito sa D-Triple-X. Sa lahat po namin mga kapatiran dyan Yan. sa Zamboanga City, sa buong Zamboanga hanggang Batanes, Tulo at Tawi-Tawi. Buong maabot mga programa ng Radyo Mindanao sa D-Triple-X. Okay. Magandang hapon. Brother, parang ang hirap ng signal ngayon dyan. Ha? Kanina pa namin tinatawagan, around 3:30. Ano ba lakad nyo ngayon? Meron ba kayo? Babalik pa kayo ng Marag Valley? Every Saturday po, regular na po yung aming Okay. study doon sa Marag Valley kasi nag-organize kami ng Mhm. mga choir doon, yung mga kabataan na more than 50 yata yung nag-join last Saturday. Okay. Brother, mabalik muna tayo doon sa naganap nitong linggo. Ang pagkakaalam ko, binato daw kayo ng ng mga drug addict diyan sa pagbalik nyo from Marag Valley at nasugatan ka raw. Bali, pauwi na kami noon, mga alas 2 ng madaling araw. Mhm. Malapit na kami sa pastoral dahil yung kasunod na barangay, yun na yung aming pastoral house. Mayroong notorious drug addict doon. Anong lugar pala to, brother? Anong lugar nung nangyari itong pambabato? Linaw West, barangay Linaw West, Tugigaraw City. So sa Tugigaraw na. Tugigaraw na po yun. Mga anong Yung time? pastoral house, malapit na po yun sa aming pastoral house. O anong oras to nangyari? Mga alas 2 po ng madaling araw ng linggo. Nako. Pakikwento mo nga talagang ano yan napakaganda ng mga developments dyan. Bali, unexpected naman. Wala namang katao-tao. Yung pala, mayroong nakatayo doon sa gilid. Nakita ng driver namin. Tapos, yung nakita din yung anak ko. Dahil nasa likod pero sila na pick up. Biglang nung pagtapat na tapat talaga, hindi ko man alam na yun ang gagawin niya. Talagang intention talaga niyang pumatay ng tao. Binato ako. Bukas kasi yung bintana ko sa harap. Dahil sa gilid ako ng driver. So pagtama ng bato, napatanong ko, ano yun? Kasi nung tumama sa balikat ko, parang ang pakiramdam ko, Mhm. tumalbog na bulan ng basketball. Ang lakas talaga. Masakit ba? Nagulat ako dahil pagtama sa balikat ko, tumalbog sa atip ng pickup at lumagpak doon sa kamay ko. Nung nakita ko na malaking bato, mas malaki pa sa kamao ko, akma ko ng buksan, tingnan kung sino yung bumato. Dumapot ulit ng mas malaki pang bato at binato kami ulit. So tumakbo yung sasakyan namin. Talaga? Kasalubong namin yung patrol. Binalikan, wala na siya. Nung hinalugad ng pulis, hindi na nakita. Nung papauwi na kami, inadaanan namin, naglakad pala along the highway. Tumampot na naman ang bato na akma naman kaming batuin. So, puminto na kami, bigla siyang tumakbo. Ayun, nag-responde yung mga pulis, hinalugad yung area. Nalaman niya na hinahanap na siya ng pulis, tumakbo ng apari. Pinamisyonan ko sa aking mga kasamang mga mga drug addict, baka kilala nila. Kasi nakita naman ng anak ko na kalbo at kapayat. Ayun, nung pinuntahan nila ng gabi ng linggo, nakausap nila yung mga labuan, yung lulo, tumakbo daw ng apari. So sinabihan ng aking mga kasama, mga kapatiran na anong gusto niya, huhulihin siya ng pulis dahil manhunt operation siya ngayon o bigyan ng pagkakataong maglingkod sa Diyos. So yung pinili nila nung bigyan ng pagkakataon. So tinawag, pag kinalunisan niya yun, bumalik. Ayun, dinala sa pastoral house, hinarap ako. Talaga? Bakit naman siya nang babato? Ano ang dahilan? Ano ang motibo? Baka naman sabog sa droga. Yun talaga yung kanyang ginagawa pag nasasabog sa Talaga? nasabog sa droga. Pinagtitripan niya yung mga dumadaan doon, mga tricycle, kahit anong mga walang nakakakita. At saka hindi siya nagtatago, harap-harapan ng pambabato niya. Opo, harap-harapan kasi yung mga tao naman doon na nakakita, parang takot din sa kanya dahil patakot. Buhay nito hiniwalayan na asawa. Alam mo brother, maswerte itong addict na to dahil kung natapat siya sa mga taong may dalang barel, siguradong patay siya. Napatay na siya. Yung pulis nga na nag-responde sa amin,
kasi hawak-hawak ko yung bato dahil Mhm. talo ko nga yung tumalbok. Hiningi dahil kung makita niyo, pukpuk yung bato. Oo, pero alam mo, maswerte siya dahil ang binato niya si Brother Danny Quarteros at Jesus Miracle Crusade. At Yun na nga naisipan ko kung gaganti tayo, di mawala na yung ating offline gugma niyan. oo, pero ang pagkakaalam ko, gumanti ka, 'di ba? Ginantihan mo, binigyan mo ng tinapay. Binigyan ko ng pandesal. Bakit? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, 'di ba? Pinasan ko ng mainit na pandesal. Oo, nakita ko yung pinadala sa aking larawan ng isa sa mga kapatiran dyan dahil nakikinig daw siya tuwing Sabado, araw-araw dito sa ating programa. Nagpadala ng litrato. Nakita ko yung kalbo, mukhang gulat na gulat. Hawak-hawak mo yung 5 tinapay. Lumuhod pa nga sa akin din, huwag makuluran dahil hindi naman ako Diyos. Oo, Ngayon, aktibo na. Talagang pagdadalo sa gawain, nakataas yung 2 kamay. Talagang pinagsisihan niya. anong pangalan nito at ilang taon na? Darrell Chan Palingayan. Hindi ba si Edgar Matubato yan? Hindi ba ito ba? Mga 20 plus pa yata to Oo. mga 20 plus pa. Oh, pero ngayon, brother, nabautismohan na siya, I'm sure. Apo. Nabautis mo na. Saka kasama na doon sa... Talaga? Dinadala namin sa mga drug symposium. Mayroon po silang special number. Dati mga notorious drug addict na yung sa GOTI, matagumpay po yung ating drug symposium doon. Tuwang-tuwa yung mga guro. Sila mismo yung nagman sa mga estudyante na wala talagang aalis sa area. So, yung 21 na guro ng Gosi National High School nandoon lahat. So nagsimula na yung ating drug symposium. Tapos na po yung drug symposium sa Gosi noong Friday, kahapon. Ay, ayan, kahit umuulan dyan, di ba? Dinaanan kayo ng bagyo? Yung sa Tugigaraw West, napuspon yun, then nagdeklara ng walang pasok nung Miyerkules. Pero nung pagka-Huwebes, may pasok na, Biyernes. Ayun. Naman yung Gosi. Oh, Pero yung kasunod na drug symposium, yung Katagaman National High School sa September 23, ito talaga yung mas worse dahil harap-harapan sa loob ng classroom, nag-share po yung mga estudyante. Talaga? Oo, so gaano kadami yung mga estudyanteng kasama dyan sa unang drug symposium, drug forum? Anong sa Gosi, nung Friday, umabot po sila ng more than 600 po. Wow, dami ha. Mm-mm. So kasama na dyan si Kalbo. Si Calvo, nung nag-practice nung gabi, nandoon. Oo. Sabi nga niya, problema daw niya yung pagpakain. Kasi bumalik na rin yung asawa niya nung nalaman na nagbagong buhay na siya. O di, bautismo. Talaga? Oh, maraming pagbabago sa buhay niya. Oo nga, bumalik yung asawa niya, mga anak niya. Mhm. Ngayon, wala na siyang source ng pera dahil hindi na nga siya pusher. Sabi mo, mahal na noon na wala akong pambili ng bigas. Biglang may tao na kumatok sa bahay niya, binigyan siya ng 500. Talaga? Tapos inoferan siya na magtrabaho sa isang construction company. Wow, napakaganda. Yan ang talagang milagro. 'Di ba? Sa panahon ngayon, uso pa pala ang milagro at yan Oo nga eh. pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade, brother. Ngayon ang yung guro ng Gosi, grabe pasalamat nila dahil yung presentation hindi na expected, pati yung si Police Senior Inspector Peter Bomitibo, nakita niya yung presentation natin dahil ang kanilang reaction sa mga ibang drug symposium, boring daw, wala naman daw solusyon, puro ng presentation. Sa atin, mayroon tayong presentation, awareness, at mayroon tayong prevention. Sa kapangyarihan ng Malapinon, ma-prevent yung mga kabataan na malulong sa droga. Talaga? So ano ang mga susunod pang mga forum dyan ngayon, brother? Yung kasunod, ngayong September 23 sa Katagaman National High School, ito talagang tapunan to ng mga drug addict. Kasi yung ibang mga school dito, mayroon silang standard ng school, yung mga dapat matalino, makipag. Talaga? Ito naman, pag mga pasaway, tinatapon dito. Oo. Sa likod ng school, may cementerio doon, nagpapatisip ng mga estudyante. Talagang worse itong eskwelahan na to.
Talaga? at security guard. So, pinabayaan na lang sila. Oo, matindi yan, ha? Kasi Pero, mahirap kasi sitahin ng may kaya dahil instead na matuwa, mhm. magpapile pa ng kaso doon sa bisita. Siguro, ang dapat gawin dyan, bautismohan na yung mga magulang na kumukonsinti sa kanilang mga anak na gumagamit ng droga. Yun na nga, di ba napapansin natin ngayon, pag ginagalaw yung mga adik na mayaman, Mhm. kaya nilang paikotin, may media agad, lahat na pa, may pira kasi sila eh. Tama. Pero yung mga mahirap, Mhm. talaga naman, kahit nakabulag sa yan, wala na, adik kasi yun eh. Oo nga. Nandiyan dyan. Lahat naman sila, pareho naman silang ano eh. Oo. Ang kaibahan lang dito itong mga drogista ng mga mayaman, Mhm. protected sila. Saka hindi sila exposed. Pag gumagamit sila, doon sila sa mga mahaling disco houses, mga hotel. Tama. Ito naman mga walang pera, lantaran talaga dyan sa mga kanto-kanto lang. Ako, tama. Oo. Katulad dyan si Calvo, di ba? Walang pera. Walang pera, walang pangbayad ng ano. So ano ang plano ng asawa? Magpapabautismo na rin ba at yung mga anak? Buong pamilya siya, hindi lang yung asawa, pati yung lolo, pati Wow. yung parents ay natutuwa at sila ilang ako na sasamahanan lang ng yung kanilang anak na nag-break doon sa Diyos. Oh, that's good. It's talagang kagulat-gulat yung mga development. Binato kayo ng isang drug addict, tumakbo, tumakas, at kinalaunan ay lumabas, sumuko, at yumakap, at nakinig sa salita ng Diyos through Yan the na nga. Jesus Miracle At saka, Crusade. Wow. kasama ko na sa mga drug symposium. Oo, nakita ko yung larawan niya, sumasayaw-sayaw, yung video. Sabi niya, I will live, I will not die. Oo nga, at mas magaling pang commending sa'yo, brother. Okay, sabi ko, mas talo pa ako. Oo, pero inaka... Nag-development pa lang ng Bible study na minsan, no? Oo, siguro dapat pa isama yan every time, di ba? Yung Bible study namin last Monday, doon sa may Sinuntungan Valley, for the first Uh-huh. time na taon talaga na mayroong ibang grupo ng ng New People's Army na nandoon sa area, mga kulang-kulang 200 sila na mga newly graduate sa kanilang training. Okay. That's good. So, maraming Ibig sabihin yung peace talk pala, pampalakas ng puwersa. Oo, nandiyan dyan nga si Tatay Digong nasa Isabela eh. Na-monitor ko nga eh. Sabi ko nga, mayroon palang dalawang nagaganap ang peace talk. Habang pinag-uusapan ng kapayapaan, pinapalakas din ang puwersa. Oo nga. Oo. Siyempre, ganyan naman ang ginagawa nila. Parang Emma Elep yan. Habang nakikipag-usap ng Emma Elep. Parang boxing, habang nakaupo ka sa... Oo, minamasahe ka. Pinag-uusapan kung paano atak ulit. Oo. Talagang ganun. Di ba? So, nung nandun kami sa Sinuntungan, sinabihan ako na baka pagkatapos ng Bible study, patawag ako dahil hindi nga ako kilala. Sino? Yung mga NPA na kagagadget lang. Okay. 28. O mga almost 200 sila na nandoon. Mhm. Ngayon, sabi ko, sige, walang problema. Sabi niya, mga binata pa naman sa dalaga, mga makikinig ng COVID, taga Manila daw. So, mga Tagalog. Hindi naman kami ginalaw, nakikinig lang sila, nandoon na sila sa mga bahay-bahay, mga 50 meters away. Pinabayaan lang nila, nakita naman nila na ang ginawa namin para sa mga pagbabago ng buhay. Mga kabataan doon, ino-organize namin kumanta, tapos mga patotoo, pagbabago, kagalingan karamdaman. Nakinig sila. Okay. Nako, brother, ubusan na tayo ng oras. Meron ka pa ba mahalagang mga anunsyo dyan? Go ahead. Para sa ating mga radio listeners dyan na patuloy na sumusubayan sa napakasikat na programa tuwing Sabado, ang Radyo Mindanao, si Triple X. Mayroon po tayong pastoral house dyan sa may Zamboanga City. Harap ng integrated bus terminal sa may Barangay Buwalan na mayroon pong satol dyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na mayroon po tayong pagtitipon bukas ng umaga. Mag-umpisa po yun alas 8 ng umaga. Dumalo po kayo at para
pagpalain po kayo ng Malapinon. Pagpalain po kayo ng Malapinon Federal at ang buong pwersa ng Radyo DXXX, Aha. ang programa ng Radyo Mindanao. Oo. By the way, brother, yung itong ating broadcast nasa website din to ng Mindanao Examiner. Kaya hindi naman tayo katulad ng mga ibang radyo, matapos na magsalita, naka-live. After that, wala na. Hindi mo na mapapakinggan, hindi mo na ma-share. Itong sa atin, lahat ng ating recordings ma-access nyo, mga kaibigan, sa MindanaoExaminer.com. Pumunta lamang kayo sa opinion at makikita nyo doon, brother. Kahit ikaw, pwede mong i-share yung, yung petsa ng ating broadcast at napakadami ng nakikinig dyan dahil imagine, in 1 day, 2 days, 3 days, libo-libo ang nakikinig. Oo nga, napansin ko talagang habang tumatagal, lalong nakikilala ang programa ng Mayo Federal, ang Mindanao Examiner ay slowly but surely ay hindi lang regional pagdating ng panahon. Makikilala ng buong bansa yan at hindi lang tama. buong bansa kundi. Kaya bilhin mo na yung Mindanao Examiner. Binibenta yung rights ng Mindanao Examiner regional newspaper, mga kaibigan, for 4 million. Baka gusto nyo magkaroon ng chariot website, 4 million lamang yan. Bueno, brother, talaga wala na tayong oras. Kinakatok na tayo. 4:00 na. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Mr. Brother Danny Cuarteros, mga kaibigan, ng Jesus Miracle Crusade. At napakinggan nyo, imagine, binato ng drug addict yung kanilang convoy, tinamaan siya sa balikat, tumalbog yung bato, nasalo niya, at hinabol nila, nawala yung drug addict, and then kinabukasan, after 2 days, nagpunta sa Jesus Miracle Crusade at isinusuko ang sarili at nagpabautismo yung drug addict, kilabot ng drug addict, at ngayon, mga kaibigan, ay kasama na sa pagpupugay sa salita ng Diyos. Napakaganda. Napakaganda ng pangyayari dito kay Brother Danny Cuarteros, talagang unbelievable. Etong si Danny Cuarteros, mga kaibigan, ay isa sa mga original prayer warriors ng Jesus Miracle Crusade. Napakabait, napaka down to earth. Kita nyo naman, kahit nasa Tugigaraw siya, pinopromote niya pa rin yung Jesus Miracle Crusade sa Zamboanga City. Ganyan ang mga lider, di ba? Sana tumakbo si Brother Danny diyan sa sa Tugigaraw, malay mo maging mayor. Bueno, mga kaibigan, wala na tayong oras. Paalam tayo sa lahat ng ating mga nakinig. Maraming salamat po sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Punta kayo dyan, mga kaibigan, sa lahat, kila Alali, lahat ng mga nakinig, bumati. Maraming salamat po. Sagad na tayo. Wala na tayong oras hanggang sa susunod na Lunes dahil bukas maglalaba ako at marami tayong gagawin. Maglilinis tayo, magsasaka tayo, magsusunog tayo ng mga tuyong dahon. Tuyong dahon na nagkalat sa bakuran. Pero mga kaibigan, wala talaga tayong oras. Kumakatok na. Salamat po sa lahat ang inyo. Ito po niya balik ko dito sa Radyo Mindanao. Papaal. Nagsasabing magandang hapon sa inyong lahat. I love you, Mama. Chup chup. Bye.